Sa lahat po ng mga banal na nangalat sa buong sanlibutan, patuloy po ang buong kagalakan na inihahatid sa atin bawat isa ang pagbati ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Ama, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Mga minamahal, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat sa atin patuloy na iginagawad ang kaalaman, karunungan at kaunawaan upang sa ating pakikipagbaka, ito'y mga bahagi ng kalasag na ating nagagamit upang tayo magsilakad ng naaayon sa katwiran ng ating Panginoong Diyos. At mga iniibig, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kung tayo na may nagkukulang ng mga bagay na ito, ang Diyos ay nagbibigay. Ang Diyos ay naggagawad sa sino mang tao na humihingi nito. At saan po ito ipinagkakaloob ng Panginoon? Saan po tayo dapat magsiparon upang tayo pagkalooban ng Panginoon ng ating mga daing? Gaya ng nasa sulat, mga kapatid at mga kaibigan, ako'y dumadaing ng aking tinig sa Panginoon at sinasagot niya ako mula sa kanyang banal na bundok. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Saan po tutugon ng Panginoon? Saan po sasagot ang Panginoon? Sa kanyang banal na bundok. Bakit po sa kanyang banal na bundok? Sapagkat ang Panginoong Diyos ay tumatangan sa kanyang banal na bundok. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kahit patuloy tayong magsiawit, ipahayag ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Diyos na ating nakilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Ipahayag natin, mga kapatid at mga kaibigan, You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. we praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoong Diyos na tumatahan sa kanyang banal na bundok ng Zion. Patuloy nating ikagalak ng pagpapasalamatan at papurihan ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin may kagalakan, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong
ipahayag sa buong mundo, mga kapatid at mga kaibigan, sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin may kagalakan, mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tuparan, kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Patuloy tayo, mga kapatid, na magtaas ng dalangin sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, buong kagalakan ng iyong bayan na itinataas sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang buklukan. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat kung kami ay humihingi ng karunungan, ng kaalaman at kaunawaan, tunay nga, Panginoon, na ikaw naman ay nagtayo ng iyong mga lingkod upang sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na ginagamit mong dalisay na kasangkapan upang saysayin ang mga bagay na ito ang iyong banal na kaparaanan upang dumating sa lahat ng mga banal ang katugunan ng aming mga hinaing. Amen. At ipinapahayag mo sa aming puso't isipan na kung kami dadaing, ikaw ay tumatahan sa iyong banal na bundok ng Sayon kung saan doon mo tinutugon ang aming mga panawagan. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kami na maging bahagi ng isang banal na bayan na nagsisilakad ng nahahayon sa iyong banal na katwiran. Amen. Kaya't sa iyong banal na kapangyarihan, patuloy namin iniaasa ang lahat ng mga bagay. Itinitiwala namin ang lahat ng mga bagay sa panahong panghaharapin sa buhay ng bawat banal na nangalat sa buong sanlibutan. At ang lahat ng mga bagay na ito ay dumarating sa aming mga puso't pag-iisip na malinaw kasing linaw ng sikat ng araw sa katanghaliang tapat. Kaya patuloy kami, Panginoon, na nagtataas ng dakilang pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot at pabati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Ang layunin po ng Panginoon Diyos, masusumpungan natin sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Ano po ang sinasabi doon? Ipapangaral yung kanyang katwiran at ituturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo ng may buong katapangan. Amen po ba? Amen. Ipapangaral na yung katwiran sa buong mundo, sa lahat ng tao. Ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya tayo inibig, kaya tayo minahal, na alipin tayo ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya ipapangaral na yung katwiran ng ating Panginoon Diyos. At ititiwala natin yung ating paniniwala sa pamamagitan ng Jesucristo na kanyang buktong na anak na isinugo sa sanlibutan. Natupad po'y hula. Sinaksihan ng mga banal na apostol ang hula ng mga banal na propeta.
pinagtibay at pinatatag sa atin ang mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Kaya ang imbitasyon niya, sa buong mundo na. Amen po ba? Amen. Inaanyayahan na tayong lahat na magkaisa na tayo ng paniniwala. Meron tayong sasaksihang hula na nangyari at natupad na pinatibay at pinatutuhanan ng mga banal na apostol sa mga nakakarinig na maglalagat na ng paniniwala na mga saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Yan po yung nakapaloob sa layunin niya. Ipangaral ang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? Amen. No discrimination, any religion, iniimbitahan niya na. Dahil siya po ang nagtayo ng balisay na relihiyon. Amen po ba? Amen. Lahat ng sasaksi at magpapatotoo, lahat na maglalagat ng paniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Tayo ho, ang dalisay na relihiyon, itinayo niya. Itinayo tayo sa pamamagitan ng paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Siya rin ang nagdaragdag at nagpapasagana ng paniniwala at kaalaman at pag-asa natin lahat. Dahil talagang ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Amen po ba? Amen. So sa kanya lang natin matatagpuan yung buhay ng pag-asa sa pag-iintay at pagbabantay natin dito sa mundo. Hindi po tao yung ating tagapagligtas, espiritu po siya. Nahayag in the third day yung kanyang larawan na espiritu siya. Amen po ba? Amen. Amen. So napakadakilang araw itong inihanda sa atin na pinagsasalu-saluhan na paniniwalaan natin yung katwiran ng patotoo ng ating manunubo sa tagapagligtas na si Jesucristo. May pinaniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula. Amen po ba? Nangyari hula. Sinaksihan ng mga banal na apostol yung hula ng mga banal na propeta. O di po ba ngayon maliwanag na maunawaan natin na tayo ang mga inheritance? Tayo ang mga nalalabing tagapagmana ng buhay na walang hanggan? Tayo ang aalala at gugunita ng hula ng mga banal na propeta na nangyari na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga iglesia na nangalat sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig, hindi siya nagtatangi. Pagsisihan natin yung kinagis na natin na walang kabuluhang aral ng sanlibutan. I-focus na natin yung puso at pag-iisip natin sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. At ngayon, malalaman natin na nakadefine kung saan ipapakaral ang mabuting balita ng kaligtasan. At lahat ng magtitiwala ng tapat, lahat ng maniniwala na binuhay siya in the third day, na kinala natin yung tumawag at pumili at humirang sa atin, na siya ang nagtatak ng binhi ng patotoo sa puso't isip natin, na lumalabas na sa labi natin yung katwiran ng patotoo, hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Siya po ang nagtatatak sa atin bawat isa. Bagamat marami man tayo na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga, pero isa yung doktrina na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Napakahiwaga po na pinauunawa sa atin na binuhay siyang maguli upang siya yung maging pangunahing bunga na halimbawa na paniniwalaan natin upang kung siya mahayag sa muli niyang pagparito, nakatulong na mga kapatid natin sa pananampalataya, unang gigisingin tayo namang mga nalabing natira na nakatayo, babaguhin sa isang mata. Di po ba malinaw na meron tayong relasyon sa pamamagitan ng isa, ano? Napaka makapangyarihan niyan Diyos. Biruin nyo, nationwide, worldwide, no? Pagka pinaniwalaan natin yung katwiran ng patotoo,
May relasyon tayong lahat. May pinaniwalaan tayong nangyari na hindi natin nakikita. Amen po ba? Amen. At tayo naman binigyan niya ng katiyakan sa pag-iintay na inalis na sa walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Kaya sadyang napakarami na lumitaw sa panahon ng kawakasan na iba't ibang mga uri ng relihiyon. Ano po? Aminin na natin yan. Talaga, na-pandemya tayo sa paniniwala Amen po ba? Amen. Kaya hindi na rin bago yung pandemya na lumilipol sa laman. Ano ho? Sa paniniwala pa lang, sa pasimula pa lang, na-pandemya na tayo. Kaya napakadakila ng kanyang kabutihan at kagandahang loob. Yan ay napag-aralan na natin sa nakalipas, doon kay Tito, chapter 3, verse 4 and 5. Yung kagandahang loob niya, yung kabutihan niya sa lahat ng mga tao, nahayag sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Yung pag-ibig niya sa lahat ng mga tao, nahayag po nung buhayan niya maguli sa ikatlong araw yung kanyang bugtong na anak. Pinatunayan niya yan sa buong mundo. Di maliwanag po na kapag pinaniwalaan natin yung katwiran ng ating tagapagligtas na binuhay siya sa ikatlong araw, may relasyon tayo. Di pinaniwalaan tayong hula na nangyari na hindi natin nakita. Amen po ba? Amen. Ang kapanatagan ng pananampalataya ay sa mga bagay na di natin nakikita na iniintay natin na mangyayari. Amen po ba? Amen. Sinabi niya, paparito siya. May babalikan siyang dalisay na relihiyon. Amen po ba? Amen. At yung babalikan ng dalisay na relihiyon, diyan po ibinigay ang otorisasyon ng pangangaral ng mabuting balita. Nabasahin ko na sa inyo yung aklat ng Joel, chapter 1, verse 14. Maghayag kayo ng ayuno, magsitawag kayo ng isang takdang kapulungan. Inyong pisanin ng mga matanda at ang lahat na mananahan sa lupain, sa bahay ng Panginoon ninyong Diyos, at magsidain kayo sa Panginoon. Maliwanag po ba yung napapakinggan natin sa aklat ni Propeta Joel chapter 1 verse 14? Maghayag kayo ng ayuno. Tignan nyo, papahayag pala yung ayuno. Ano? Ang pagpapasting po, spiritual fasting. Pakikinig at pakikinig sa salita ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. I-apply natin ito. Ito yung fasting. Tutuparin natin ito. Hindi po sa hindi tayo kakain ng literal na pagkain. Amen po ba? Amen. Ito yung spiritual fasting sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoong Jesucristo. Na siya ay ipapapako sa krus ng makasalanang tao, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami, sa ikatlong araw bubuhayin siyang maguli. Amen po ba tayo doon? Amen. Sinabi niya yan sa mga banal na alagad. Nangyari po yan. Magsitawag kayo ng isang takdang kapulungan. Ito po. Ang sinasabi dito, magsitawag kayo ng isang takdang kapulungan. Saan po ba tatawag? Sa pagpupulong natin ngayon. Ano ba pangalan nitong hinirang na dalisay na relihiyon na dito ipapahayag ang pagtawag sa lahat ng mga karinig at makakapanood sa buong mundo? Inyong pisanin ang mga matanda at ang lahat ng nananahan sa lupain, sa bahay ng Panginoon Diyos, at magsidain kayo sa Panginoon. Ano ang pangalan ng bahay ng Panginoon Diyos? Doon ipapahayag itong pagtawag sa mga matanda at sa lahat ng mga nananahan sa lupain. Mayroon po pangalan, ano? Amen. At dito tayo dadaing, dito tayo magpupuri, dito tayo magpapasalamat, dito tayo aawit. Verse 15, sa aba ng araw na yaon, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at darating na parang kagibaan mula sa makapangyarihan
sa lahat. Ito na yung paalala sa atin na mga nagpupulong tuwing araw ng Sabat. Amen po ba? Amen. Sa aba ng araw na yaon, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at darating na parang kagibaan na mula sa makapangyarihan sa lahat. So nakatatakot yung pagparito niya, ano? Kagibaan sa lahat. Ang may pandinig, makinig po tayo. Unawain po natin mabuti. Pakikuha natin yung Bible natin sa ating mga tahanan. At ilagak na natin yung pakikinig at paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta. Na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Dapat pakinggan natin ay pinapahayag ko sa inyo yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin lahat. Tayo yung mga watchman servant na inihanda niya. Tayo yung mga partakers. Tayo yung mga participant ng ating Panginoong Jesucristo na inimbitahan sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Amen po ba? Naramdaman natin yung preparasyon niya sa ating lahat ngayon. Paki-upload natin yung ating, paki-download po natin yung Bible natin sa gadget natin. And then kung na-download na yan, i-write natin ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Magagala kayo kung paano tinawag tayong lahat. Siya rin ang magpapatunay sa atin ng mga tinawag niya. Ito yung pinaka-ruler, ito yung pinakatimbangan, yung Bible. Ito yung kalooban niya. Sasabihin ko sa inyo, more than 100 verses. Genesis up to Revelation. Ang bundok ng Sayon, yung mga participant niya na itinayo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Yung mga participant niya na isinilang sa paniniwalang espiritual. Mga taong bago sa pagpupulong. Meron tayong inaalala sa pagpupulong natin. May pinaniniwalaan tayo sa pagpupulong natin. Mga saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin, naunawaan natin bilang nagpupulong at bahagi tayo ng kanyang katawan, bahagi tayo ng kanyang gusali, bahagi tayo ng kanyang templo. Naramdaman po ba natin na tayong lahat iisa ang paniniwala natin lahat na saksi tayo? Nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Naunawaan po natin yung dalisay na relihiyon na inihanda niya na walang dungis at kapintasan. Tayo yung bahagi na yun eh. Amen po ba? Amen. Ang iglesia, hindi building. Tayo naaalala at gugulita ng katwiran ng patotoo ang kaharian niyang itinayo sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Kaya nga po mapanganib danger na ang panahon ng kawakasan. Nagugulat tayo pagka may mga dumadating na malalakas na kalamidad eh. Amen po ba? Amen. At ang kalamidad ngayon, salot, nationwide, worldwide. Isa lang mo ang may kapangyarihan para magbigay sa atin ng securities. Isa lang ang may kapangyarihan na paglalagakan natin ng paniniwala na isinugo sa sanlibutan. At may ginawa yung isinugo sa sanlibutan. Nahayag yan sa buong mundo. Iginawa tayo ng tanda na paniniwalaan natin na nagdusa siya sa lahat ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay na siyang maguli. Di po ba yan yung tanda na paniniwalaan natin? Na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, may relasyon tayong lahat. Bagamat individual man tayo na hindi tayo magkakakilala pero sa pamamagitan ng kanyang kabutihan at kagandahang loob meron tayong katwiran na paniniwalaan upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon, kasaksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Lagi nating iisipin, mga kapatid at mga kaibigan, hindi tayo ang tumawag sa Panginoon. Lagi natin aalalahanin. Kundi siya ang tumawag at pumili sa atin upang tayo magbunga
sa kaalaman, sa paniniwala, sa karunungan, upang kung tayo'y sumagana sa pamumunga ng karunungan at paniniwala, may pag-asa tayo sa pag-iintay natin. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin yung reality na pinararating sa atin at ipinaabot sa atin na hindi imposible. Dahil high-tech na ngayon ang gamit ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Walang imposible. Maririnig ito ng mga mananampalataya sa iba't ibang panig ng mga bansa, bayan at wika. Pero sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kabutihan niya. Amen po ba? Amen. So nakagagalak po na mapakinggan natin yung tinig niya na siya ang tumatawag, siya ang pumipili sa atin, siya ang nagpapalago ng paniniwala natin, siya ang nagdaragdag ng kaalaman natin. Amen po ba? Amen. Nakagagalak na po dahil bilang tao katulad niyo dukha ang kalagayan. Pero walang imposible, Nung itayo sa harapan niyo, pinahayag ang kabutihan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Nang may buong katapangan, ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Wala siyang itinatangi, iniimbitahan niyang lahat sa isang piging na magaganap. Ito yung handaan na i-prepared ng Panginoon Diyos Yung mga inaanyayahan sa handaan, Yung mga iniimbitahan sa kasalang magaganap. Yung mga iniimbitahan sa huling hapunan. Amen po ba? Amen. Mga new creature po, yung iniimbitahan, automatic. Mga isinilang sa katwiran ng patotoo. Lahi ng tagapagligtas, yung mga iniimbitahan. Amen po ba? Amen. Kaya lagi pong ginagamit yan sa Revelation, ang may pandinig ay makinig. Unawain po natin mabuti. Iisa na lang po ang nalalabi nating pag-asa. Ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Dahil ano man ang ipunin natin sa mundo, hindi natin madadala. Amen po ba? Amen. Pero yung ginawa niyang kasaysayan na everlasting character, everlasting hope, everlasting faith, everlasting joy, everlasting patience. Alam niyo yung mga nagbabata na tinatawag talagang maraming pagtitisan. At ang binigay naman niya sa mga magsisipagtisi, tagumpay, hindi kabiguan. Amen po ba? Amen. Napakadakila ng imbitasyon sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan. Patuloy po natin unawain, Joel chapter 2 verse 1, hipan ninyo ang pakakak sa sayon at magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat na mananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. Saan po hihipan ang pakakak? Sa sayon. Magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Ayun, magpatunog na kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Sa hihipan ng pakakak? Sa sayon, magpatunog kayo ng banal na, magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Nakadepine na po, sa banal na bundok, hihipan ng pakakak at magpapatunog ng hudyat sa kanyang banal na bundok. Amen po ba? Nakadepine na. Manginig ang lahat na mananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. Ito po, sa mga naghihintay, sa mga iniimbitahan. Kaya nationwide, worldwide, ang imbitasyon niya, wala siyang itinatangi. Hindi niya tinitignan kung mayaman man tayo o mahirap. Hindi niya tinitignan kung marunong man tayo o hindi tayo nakapag-aral. Ang Panginoong Jesucristo po hindi nakapag-aral,
Pero puspos siya ng kapangyarihan. Puspos siya ng pamamahala sa ministeryo na itinayo niya. Nakukuha niyo kung naunawaan natin kung sino yung ministeryong itinayo niya dito? Hindi po ito literal na bagay na makikita natin yung ministeryo. Tayo po itong mga participant at partakers ang ministeryo niya dito. Amen po ba? Amen. Tayo ang maghahayag ng kabutihan niya. Tayo ang maniniwala sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, yung kanilang nakasama, nakita at narinig at nakausap. Klaro po ba? Klaro? Amen. Tingnan nyo, nakasama na ang mga banal na alagad yung ating tagapagligtas eh. Nakausap nila, nakita nila oh. Tao siya. Kasama nga ng mga banal na alagad eh. Pero nung matupad na, nung ipinako siya sa krus, nung inilibing siya, natupad yung hula. In the third day, bubuhayin na siyang maguli. Di po ba nangyari yan? Nangyari po yan eh. Isang malaking kataksilan yan sa lahat ng mga nangangaral na hindi maipahayag yan. Lahat po tayo ihaharap sa hukom ng mga hukom. Kaya buong tapang ko na ipinapahayag ang katwiran ng patotoo sa buong mundo upang pakinabangan ito ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon tayo ng relasyon, meron tayong katwiran ng patotoo, mga saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Sangayon po ba tayo ron, mga kapatid at kaibigan na nangangaral sa buong sanlibutan? Amen. Nangyari po yan. Yan po yung hula na natupad, na nangyari, na ipinakilala at ipinahayag ng mga banal na apostol. Yan po yung kabutihan ng Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo, nahayag yung pag-ibig niya sa lahat ng mga tao in Book of Tito, chapter 3, verse 4 and 5. Pakibasa po natin. Sundan nyo kami. Para lalo tayo maging matibay at matatag sa paniniwalang espiritual. Hindi tayo kayang hiyapit ng haka-haka po natin, ano? Dito pa lang po, napaka-specific na, oh. Blow ye the trumpet of Zion. Ito, King James Version, no? Blow ye the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is night and hand. Ito po, in English, ano? Sa Tagalog, hipan ninyo ang pakakak sa Zion at magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na mundo. Dito pa lang po, makikita nyo yung nakakaral eh. Na mabubulay-bulay natin eh, kung sa Diyos o hindi sa Diyos eh. Ba't alam nung itinayo ng Panginoon Diyos na tinawag sa pangalan ni Kristo Jesus kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan? Na yung pangangaral nung itinayo niya, tinawag at tinirang eh, may hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, yung pinapangaral nung tinawag ng Panginoong Jesucristo na kinahabagan niya. Hindi ba't kung paano ako'y kinahabagan din tayong lahat? Di ba't iisa ang espiritu nating lahat na paniniwalaan bilang mga saksi sa pagkabuhay niya maguli? Dito pa lang po, makikilala niyo na. Dapat alam nung itinayo niya kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Saan ihihipan ng trumpet upang mapakinggan ito ng lahat ng mga iglesia na nangalat at nadaya sa buong sanlibutan. At magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok, manginig ang lahat na mananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. Eto, mga babala na ito eh. Nakuha po natin, naunawaan natin yung pangangaral ng mabuting balita, hindi kung saan ipinapangaral. May specific na nakadefine kung saan ipinahihipan ang trumpeta na hudyat ito ng digmaang espiritual sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. People of Zion, nationwide, worldwide. Listen carefully, people of Zion. Ang ipinamamana sa atin dito, buhay na walang hanggan.
Kaya nahayag na ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang Diyos ay pag-ibig, inibig niya lahat ng mga tao, ayaw niyang mapahamak dahil naalipin tayo ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Tinutubos tayo, inaalis tayo sa aral ng sanlibutan at manatili na tayo sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, yung hula ng mga banal na propeta na nangyari yung pinaniniwalaan nating hula. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin, mga kapatid at mga kaibigan, may pinaghuhugutan ako na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Nangyari yung sinabi niya sa mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. At pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol ang hula sa mga tagapagmana ng kanyang pangako. Kaya pagka dumating yung ating tagapagligtas, titimbangin yung paniniwala nating lahat. Walang exempted dito, mananampalataya at hindi mananampalataya, mabutit masama, mayaman at mahirap, marunong at tanga, titimbangin po sa paniniwala. Naramdaman nyo, pag tinimbang tayo, sakto. Meron tayong pinaghuhugutan ng karunungan ng Panginoon Diyos na sinabi sa mga banal na propeta na nangyari yung sinabi. Nakasama ng mga banal na apostol, nakausap, nahipo. Nakita nila na sa ikatlong araw, binuhay na maguli yung ating tagapagligtas at napakita sa kanila at nakipag-usap sa kanila yung Espiritu. Amen po ba? Amen. So pag tinimbang tayo, sakto tayo sa timbang. At nakagagala, talagang napakadakilaan ng Panginoon Diyos at napakabuti niya. Biruin mo siya, naghain ng katwiran na paniniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. May tatak tayo ng binhi ng kordero. May tatak tayo ng katwiran ng patotoo ng kordero, ng manunubos natin. Nakatatak sa puso at isip natin, hindi nawawalay sa labi natin, nahahayag sa buong mundo. Yung katwiran ng patotoo, ang buhay na walang hanggan, may patotoo ipinapahayag sa social media na ang hain sa ating lahat, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. So siya din ang napakadakilang ruler. Pag sinukat tayo sa paniniwala natin, sakto tayo sa sukat eh. Pag tinimbang tayo, sakto tayo sa timbang ng paniniwala natin. Dahil meron tayong pinaghuhugutan na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na natupad at nangyari yung sinabi na pinaniwalaan at ipinahayag ng mga banal na apostol, yung patotoo. Di po ba? Balansyado. Amen po ba? Amen. At siya ang nagsugo upang tayo maging mabangong samyo at hain sa lahat ng mga iniimbitahan na maglalagak ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Tayo mga pangunahing bunga sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Tayo ang itinala sa langit na nagpupulong dito sa sanlibutan sa paniniwalang espiritual. Itinala na yung bawat iniimbitahan, nakatala na sa langit, ang banal na bundok ng Sayon, ipinaghanda na ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Siya makapangyarihang Diyos. Siya po ang nagtakda sa huling panahon kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Hindi kung saan-saan ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Nakadefine po kung saan ihipan ng trumpeta. Amen po ba? Amen. Kaya nga may logic eh. Pag mag-a-abroad tayo, saan tayo kukuha ng passport? Isa lang ang pagkukunan ng lahat ng mga tao na mag-a-abroad sa ibang bansa kung saan kukuha ng passport. Nakukuha po natin, Amen. naunawaan natin yung pagkuha ng passport pagka dito sa Pilipinas, saan tayo pupunta? Sa DFA. Diyan po tayo kukuha ng passport para makalipad tayo doon sa bansa na pupuntahan natin. Logic. Saan ininagay ng Panginoon Diyos ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan upang pumapakinggan natin may katiyakan at meron na tayong assurance ng paniniwala. Di po ba sa banal na bundok ng Sayon hihipan ng tinig ng pakakak?
mga patulog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Amen po ba? Amen. Hindi po ito literal na bundok na hahanapin natin sa pulo ng mga dagat, dito sa silangan. Dito luluwalhatiin ng Diyos ng Israel. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob at ni Isaac. Dito po luluwalhatiin sa pulo ng mga dagat. Kaya po makinig tayo mabuti. At ang kaligtasan po ay napaka-selan. Ano po? Dahil talagang marami nang naparito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Mga talagang nagliligaw, nandadaya. Pero alam naman natin lahat na yung kaligtasan ay meron tayong pupuntahan para mapakinggan natin yung pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Marami pong lumitaw na mananalansang na sa panahon ng kawakasan. Isinugoy bugtong na anak, magpasakop tayo sa bugtong na anak, magpasakop tayo sa hula ng mga banal na propeta. Hindi po yung bugtong na anak ang uutusan natin. Amen po ba? Amen. Ang pagpapasakop, paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta. Pinatunayan ng mga banal na apostol yung hula ng mga banal na propeta na napapakinggan natin ay pinapangaral sa social media yung kabutihan niya, pag-ibig niya sa lahat ng mga tao, na nahayag na ang pag-ibig niya sa lahat ng mga tao. Nahayag na po ng buhayin niya maguli yung ating tagapagligtas. May katwiran tayo ng patotoo na paniniwalaan, kaya tayo nagkaroon ng matibay at matatag na relasyon bawat isa. Amen po ba? Amen. Yan po yung nangyari na hindi naman natin nakita. Hindi pa naman tayo tao nun eh. Nangyari po yan. Yan yung paniniwalaan natin nangyari na maghahatid siya atin sa buhay na walang hanggan. At bawat tutupad ng kanyang katwiran ng patotoo, tayo ang itinayo niyang matibay at matatag na kaharian na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na inirecord niya na sa langit. Ipinaghanda niya na ng tahanan sa langit. Kaya nga sa digmaang espiritual, magkakaroon ng paglipol sa panahon ng kawakasan. Yung mga itinakdang mga tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan, yan po yung mga naghihintay sa muli niyang pagparito na mga nakatayo na natitira na babaguhin niya sa isang kisat mata. Amen po ba? Amen. Kaya nga po magkakalipol sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Nararamdaman natin lahat yan na marami ng kalamidad na hindi natin inaasahan na nangyayari. Amen po ba? Amen. Kaya nga inaalis niya yung takot natin, pinapalitan niya ng kapanatagan at kapayapaan eh. Naramdaman natin yung reality na napapakinggan nyo na pinapangaral ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Ang sumampalataya sa isinukoy, sumasampalataya sa nagsugo. Amen po ba? Amen. May sinabi ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari yung sinabi niya at pinatunayan ng mga banal na apostol yung katuparan ng sinabi niya sa mga banal na propeta. Di ba ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta? Di na sumampalataya doon sa bugtong na anak ay sumasampalataya sa nagsugo sa bugtong na anak. Amen po ba? Amen. Joel chapter 2 verse 32, at mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem doon niya ang makakasumpong gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa mga nalabi ay ang mga tinawag ng Panginoon. Unawain po natin mabuti, mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem doon niya ang makakasumpong. Ito po, nakadefine na naman yung pagtawag ng mga iglesia sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng maniniwala sa Panginoong Jesucristo, accredited na ng bundok ng Sayon. Naunawaan po natin, mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem, doon niya ang makakasumpong, gaya na sinabi ng Panginoon. O, tingnan nyo, siya nagsasabi kay Propeta Joel, no? Binabasa ko sa inyo. Specific din ito, nakadefine. Nangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas at makakasumpong at makakaunawa ang paniniwalaan natin.
na may katwiran tayo, paniniwalaan na ginawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ito po yung regalo sa ating lahat. Wala pong bayad dito. Pakikinabangan natin ito. Pakikinabangan ng mga pamilya natin ito. Amen po ba? Amen. Kaya ito po yung buong katungkulan natin bilang tao. Kaya tayo nilikhang tao. Kaya pinahiram tayo ng buhay para naman bigyan natin siya ng kapurihan. Bigyan natin siya ng kadakilaan. Parangalan natin siya. Amen po ba? Hindi yung masyado tayong double time sa buhay. Time is gold. Pagdating sa laman, hindi na natin naaalala yung buhay na pinanggalingan natin, na pinahiram lang tayo ng buhay na may hangganan dito sa mundo. Amen po ba? Nakagagala na nung tayo tawagin at piliin at tiramin, eto ngayon yung destinasyon natin, inaalala natin lahat yung katwiran ng patotoo ng ating manunungo sa tagapagligtas. Sinabi niya kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Sakayon po tayo ron. Amen. Kaya ginawa niya tayo ng daan ng katwiran at patotoo eh. Upang kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Maliwanag na yung ginawang daan eh, paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. In Book of Jeremiah, chapter 33, verse 3, tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot sa inyo. Ipauunawa ko sa inyo ang mga bagay na mahihirap maunawaan na hindi natin nalalaman. At sasagutin tayo ng Panginoong Jesucristo dyan eh. Ito pa lang po yung ipinapahayag ko sa inyo na ginamit niya akong katulad yung tao upang ito'y marinig nating lahat. Amen po ba? Ito yung everlasting blessing eh. Everlasting life ang pakikinabangan natin dito. Hindi katulad ng mga bagay na nakikita natin na malapitan na nasisira at nabubulok. Amen po ba? Amen. Katulad natin, nabubulok din tayo. Huwag natin ilagad sa mga bagay na material na nabubulok din. Ito na yung walang kabulukan. Inaalis na tayo sa walang kabulukan eh. Ilagad na natin sa mga hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na napapakinggan natin at paniniwalaan natin na magpapatotoo na tayo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Sa digmaan spiritual, magkakalipol po ang mga kalaban at mga taksil na kalaban ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi na maglalaon. Darating na po ang nakasisindak at nakanginginig na takot sa buong sanlibutan. Nakikiba ka na. Ang prinsipe ng katarungan, ang prinsipe ng kapayapaan, nakikiba ka na siya sa panahon ng kawakasan. Ito, pinapangaral na yung kabutihan ng Panginoon Diyos sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Ito pa ho yung magpapatibay at magpapatatag ng napapakinggan natin na paglagakan na natin ng paniniwala. Individual tayo, may relasyon tayo lahat saan man tayo naroroong mga bansa, bayan at wika. Amen po ba? Amen. Dahil siya ang tumatawag sa atin upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon, siya rin ang nagtatatak ng binhi ng patotoo sa puso't isip natin. Iuukit sa puso natin, isusulat sa isip natin yung katwiran ng patotoo, mahahayag na sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Yan yung nakatatak sa puso't isip natin ang binhi ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na tinubos na tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. At ngayon ay mga taong bago na pinagsisisihan na natin yung walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po dahil yan yung napakadakilang selyo na lumalabas sa labi natin. Kaya napakatatag at napakatibay ng mga premise na sinabi niya sa mga banal na propeta na natutupad na sa atin ngayon ng mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa lahat ng mga magtitiwala ng tapat na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Ito po yung mga premise na sinabi kay Propeta Joel. Joel chapter 3, verse 16 and 17, ang Panginoon ay aangal mula sa Sayon. Tignan niyo po ito. Unawain natin. Saan siya aangal?
mula sa Sayon. At palalakasin ang kanyang tinig mula sa Jerusalem. Bakit po nabanggit yung Jerusalem? Sa Jerusalem nangyari kasaysayan. Amen po ba? Amen. At ang langit at ang lupa ay mga mayayanig. Ngunit ang Panginoon ay magiging kanlungan sa kanyang bayan at katibayan sa mga anak ni Israel. Tingnan niyo po, katibayan siya ng kanyang bayan. Di ba tayo bayan dito? Tayo maniniwala sa ating tagapagligtas? Nasaksi tayo at nagpapatotoo na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Verse 17. Sa gayon, inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos na tumatahan sa Sayon na aking banal na bundok. Di ba ba't nakagagalak sa magiging partakers at participant ng Panginoong Jesucristo? Nakagagalak na ginawa niya tayong dwelling city, ginawa niya tayong vessel, tumatahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, hayag na sa labi natin. Di ba't nakagagalak na tayo ang tinawag at pinili at hinirang na itinayong matibay at matatag na kaharian na pinag-aaharian ng kanyang katwiran? Amen po ba? Amen. Naramdaman natin kung paano sumagot ang Panginoon Diyos. Magtanong kayo sa akin at ako'y sasagot sa inyo. At ipauunawa ko sa inyo ang mga bagay na mahihirap na hindi nyo nalalaman. Amen po ba? Amen. Ito yung malalim na hiwaga na hindi pa natin nalalaman na nahayag sa social media pag-ibig niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Na yung bawat magiging partakers at magiging bahagi ng katwiran ng patotoo ipinag-ihiyaw sa social media na sa gayon ninyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos na tumatahan sa Sayon na aking banal na bundok. Naramdaman natin, naunawaan natin na ang banal na bundok dito yung mga participants ng Panginoong Jesucristo na tinatawag na pinipili na sa panahon ng kawakasan. Kaya nga po ang imbitasyon niya sa buong mundo hindi siya nagtatangi Hindi niya tinitignan yung marunong, yung mga mayaman, yung mahirap. Hindi niya tinitignan Ang hinahanap niya sa atin, magpasakot tayo sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Dahil yung binigay sa kanyang kapangyarihan, sa pamamahala niya sa kanyang ministeryo sa bundok ng Sayon, sinabi ni Propeta Isaias na ang pamamahala niya hindi magwawakas at tatawagin siyang prinsipe ng kapayapaan. Amen po ba? Amen. So nakagagala na sa mga listeners at mga partakers mapakinggan natin yung tinig ng pakakat na hinipan na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon. At mangyayari na sino man tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas sapagkat yung mga tinawag ng Panginoon na mga nalalabi. Amen po ba? Amen. So ito, napakadali sa yung nahula na matutupad sa mga iniimbitahan na makakarinig ng kanyang tinig na ilalagat na natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na binuhay siya maguli in the third day. Yan yung hiwaga na nahayag sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Na sa pamamagitan ng isa nung buhayin niya maguli sa ikatlong araw lahat ng sasaksit magpapatotoo naging bunga niya sa pagkapanganay, naging followers niya lahat. Amen po ba? Amen. Di ba kung ano yung larawan ng panganay, gayon din ang magiging larawan ng mga watchman servant na tinawag at pinili niya na nag-iintay at nagpupulong at inaalala natin yung kamatayan niya sa krus at muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Meron tayong inaasahan at pag-asa na daratnan tayong mga tapat na katiwala na babaguhin niya tayo sa isang kisap mata. Amen po ba? Amen. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Nakagagalak i-claim yung mga followers na mananatiling tapat sa ganitong pagtitipon. Napakasarap i-claim at ipag-ihiyawan na resurrected by God's promise in the name of Jesus in the resurrection. Yung mga imbitado sa
isang piging na magaganap sa panahon ng kawakasan. Sa kasalang magaganap, yung mga participants, yung mga panauhin, di ba tayo nagdiriwang at inaalala na natin yung iniintay na natin yung ikakasal? Amen po ba? Darating na yung lalaki, iniintay na ng babae. Ang tinutukoy po rito nga, babae, tayong mga inimbitahan na naniniwala ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Amen po ba? Amen. Siya lang ho ang may kapangyarihan na maghanda ng pagkain spiritual nating lahat. Siya rin ang nagpapaalala sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya napakatibay at napakatatag at talagang ilagak na natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. At isipin din natin, bilang tao, mahirap at mayaman, hindi po nawawala yung pagsubok na kakaharapin natin sa mundo. Amen po ba? Habang nabubuhay tayo, habang nandito tayo sa mundo, hindi mawawala yung trial na yan. Kaakibat na ng laban yan. Di ba, yung nalalabing pag-asa na inalay niya yung kabutihan at kagandahang loob niya, isinubo niya yung bugtong na anak na paniniwalaan natin ng binigyan tayo ng walang hanggang pag-asa. Amen po ba kayo, mga kapatid at kaibigan na nangalat sa silangan, kanluran, timur at hilaga? Amen. At nakagagalak din sa mga participant na magiging tapat sa covenant na kung pumarito na yung hukom ng mga hukom at hari ng mga hari at makatarungan, pag tinanong tayong lahat, may maisasagot tayo sa hukom ng mahukom kung ano ang ginawa natin dito sa mundo sa pag-iintay natin sa Kanya. Amen. Amen po ba? Amen. Dahil tayo yung tinawag at pinili, tayo din yung pinagpaalalahanan niya at pinagpaunawaan niya ng lahat ng mga bagay na kanyang ginawa. Hindi po ba nakagagalak sa mga participant ng Panginoong Jesucristo na pagka tinanong tayo bawat isa, may maisasagot tayo na iningatan natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol, yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na nangyari. May ingatan tayo ng katwiran ng patotoo, nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Yan yung katwiran na may relasyon tayo. Iingatan natin yan sa puso't isip natin na habang naglalakbay tayo, mananatili tayong matatag, na tayo ang kanyang katipan, na umaalala ng kanyang katwiran, nasaksi sa pagkabuhay na maguli. Kaya pinaiingatan sa atin niya bilang manlalakbay dahil maraming naparito sa pangalan niya na magtatayo ng kaharian. Amen po ba? Amen. So hindi na po pangkaraniwan ng panahon ng kawakasan. Kaya siya lang ang may kapangyarihan gumising sa atin. Nakatulong tayo sa pasimulang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Maiksi lang yung mga sulat niya pero napakalalalim ng mensahe na ipinauunawa sa atin. Hindi po siya maghahari sa marurunong. Sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 1. Pakisubaybayan nyo kami, pakibasa natin doon. Isasawala niya ang karunungan ng marurunong sa sanlibutan. Habak lang po, magmang lang yung tinawag at pinili niya na napapakinggan nyo sa social media na pinapangaral na walang bayan ang kanyang kamutihan sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kaya po, ito na yung panahon na talagang pagsikapan na natin unawain mabuti at kung maunawaan na natin, ilagat na natin yung pagkilala at paniniwala natin na meron tayong patotoo na paniniwala na saksi tayo na binuhay siyang maguli upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Hindi sa ating sarili, tatandaan po natin ito, hindi sa ating sarili tayo gagawa ng kaisipan natin para tayo ay maglingkod sa Panginoon.
Hindi sa patotoo ng tao. Ayaw niya niyan. Nakasulat po yan sa Aklat ni Juan. Meron siyang patotoong ginawang halimbawa na tutularan natin. Amen po ba? Amen. In Book of John, chapter 13, verse 15. Pakibasa nga po natin para masatisfied tayo na karunungan ng paniniwalaan natin. Kaya mararamdaman natin hindi naman sa sariling isip ng tao para magkaroon tayo ng relasyon Amen po ba? Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Nakuha na po natin to, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ano po ba yung halimbawa na sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa Aklat ni Juan? Na isinulat ni Juan ito. Alin po ba yung halimbawa na ginawa niya? Upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Yung ginawa niya halimbawa, pinagagawa sa atin Amen po ba tayo? Ayan po, napakalinaw na napakadalisay na halimbawa na paniniwalaan natin na binuhay siyang mag-uli independent. Di ba yan yung halimbawa na ginawa upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon? Gagawin natin, sinabi niya sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Yung ginawa pala niya, ginawa niya pala, gagawin natin. Kaya siya yung panganay na naging bunga tayong lahat dahil saksi tayo sa pagkabuhay na magulit. Amen po ba? Amen. Malasa po ba? Nalalasahan natin. Amen. Tignan nyo, hindi na natin siya nakita, hindi natin nakita yung nangyari dahil hindi pa tayo tao nung kung tinutubos na tayo ngayon sa walang kapuluhang paniniwala ng sanlibutan, nararamdaman po ba natin yung kapangyarihan niya na hindi natin siya nakikita, nauunawaan natin yung sinasabi niya, nahabilin niya, natutularan natin yung ginawa niyang halimbawa? Amen po ba? Amen. Nasaksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day? Amen po ba? Ito pa po yung isang napakatibay na nagpapatatag sa atin Kaya sa lahat ng mga listeners at partakers na nakakapanood ng mensahe ng Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas, subaybayan nyo kami, basahin natin yung kabuuan ng chapter. Pag wala tayong ginagawa o hindi tayo abala sa buhay natin, itutok na natin, upuan natin yung banal na kasulatan upang lumako tayo sa kaalaman at paniniwala. Amen po ba? Amen. Kasi ang kabisihan ng tao ngayon kung saan napupunta ka isipan Lalo na sa dumating na pandemya, nalilito. Ano po? Huwag tayong malito, ilagak na natin dito sa banal na kasulatan yung paniniwala natin. Dahil siya naman ang nagdadagdag na kaalaman John chapter 14 verse 26, dadapwat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay na magpapaalala ng lahat ng sa inyo ay aking sinabi. Bulay-bulayin po natin. Dadapwat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo nasusubuin ng Ama sa aking pangalan. Tignan nyo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, isinubo ng kanyang Ama. Yung mga aliw, ano po? Na siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo ay aking sinabi. Naunawaan po natin, ang Panginoong Jesucristo ang magpapaalala ng lahat ng mga bagay na sa inyo'y aking sinabi. Sundan natin yung mga banal na apostol para magtumibay po sa atin yung napapakinggan natin. Ano po? In Lucas chapter 18 verse 31 up to 32. Sinabi ito sa mga banal na alagad upang hindi sila mailigaw sa mga nangangaral sa panahon nila. Amen po ba? Amen.
At isinaman niya ng bukod ang 12 at sa kanila'y sinabi, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem. Ang lahat ng mga bagay na sinulat ng mga propeta ay magaganap sa anak ng tao. Kaya nito po sinabi nung tagapagligtas natin yung lahat ng mga bagay na sinulat ng mga propeta na magaganap sa kanya. Di po ba doon sa mga banal na apostol na isinama niya na pupunta sila sa Jerusalem? Amen po ba? Amen. Sapagkat siya'y ibibigay sa mga hentil at siya'y aalipurain at duduwahagiin at luluraan at kanilang papaluin at papatayin siya at sa ikatlong araw ay muling magbabangon siya. Ayan po, yung pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin ng mga listeners, sa atin ng mga partakers, sa atin ng mga gaganap ng patotoo. Bago pa lang mangyari gawin niya, meron na siyang pinili at hinirang ng mga banal na apostol, ng mga followers niya. Nung ginawa niya yung hula ng mga banal na propeta, na siya ang katuparan ng lahat ng sulat ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Lucas chapter 24 verse 36. At samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, pinag-uusapan nila yung ating guro, yung ating author, yung ating ministro, pinag-uusapan ng mga banal na apostol. Siya rin ay tumayo sa gitna nila at sa kanila ay nagsabi, kapayapaan ay sumainyo. Nagulat yung mga banal na apostol, biglang tumayo, sinabi sa kanila, kapayapaan ay sumainyo. Nakuha po natin, naunawaan natin, samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito. Alin din pinag-uusapan ng mga banal na apostol na mga bagay na ito? Nilubat yung nangyari na sinabi sa kanila na pahihirapan siya ng mga hentil, lilibakin, susumbatan siya, iinsultuhin, mumurahin, duduran, dilagyan ng tinig hanggang kamatayan. Sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Di po ba yun yung pinag-uusapan ng mga banal na apostol dito sa Lucas chapter 24 verse 36? At samantalang kanilang pinag-uusapan ng mga bagay nito, siya rin ay tumayo sa gitna nila, sa kanila ay nagsabi, kapayapaan, sumainyo. Dadapwat sila ay kinalabutan at naghintakutan at inakala nila na nakakita sila ng isang espiritu. Tingnan niyo po, espiritu ng Panginoon binati sila kapayapaan ay sumainyo. Espiritu po siya, nagsasalita siya sa mga banal na apostol. At habang pinag-uusapan ng mga banal na apostol ng kanyang mga alagad yung nangyari sa kanya, bigla siyang tumayo sa gitna ng mga banal na apostol. Kaya nahintakutan yung mga apostol. Amen po ba? Amen. Dadapot sila kinilabutan at nanganghitakutan at inakala nila na nakakita sila ng isang espiritu. Tunay nga nakita nila na espiritu. Amen po ba? Amen. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo ay nagugulumihanan? At bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tignan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tignan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman, walang mga buto, gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Amen. At pagkasabi niya nito ay pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa, at samantalang hindi pa sila nagsisipaniwala dahil sa galak at nagsisipangilalas, ay sinabi niya sa kanila, mayroon ba kayo ritong anumang makakain? At binigyan niya siya ng isang putol ng isdang inihaw at kanilang inabot yaon at kumain sa harap nila. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin at sa kautusan ni Moses at sa mga propeta at sa mga awit. Ako'y kinikilabutan
mga kapatid at mga kaibigan. 1,000 years ago, ang nakalipas, nararamdaman nyo yung presensya ng Espiritu? Yung mga binibili niya sa mga banal na apostol, Espiritu, nakikipag-usap siya sa mga tao. Amen po ba? Amen. Yan yung sinasabi sa hula ni Propeta Jeremias. Tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot sa inyo. At ipauunawa ko sa inyo ang mga malalalim na bagay na hindi ninyo nalalaman. Di ba ito yung mga bagay na ipinauunawa na hindi natin nalalaman na ngayon ay malalaman ng marami ng buong mundo, ng lahat ng mga bansa? Yung paniniwalaan natin na Espiritu, walang laman, walang mga buto, nakikipag-usap sa mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. At bakit ito ginawa ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ginawa itong halimbawa sa atin na mga nalalaming tagapagmana ng kanyang pangako? Di ba't kung paano siya nakita ng mga banal na apostol, gayon din natin siya makikita ng mukhaan na Espiritu, walang laman, walang mga buto, nakahanging on the air sa alapaap, na tayo ang mga nalalabi na tinatawag at tinihiran, na naghihintay, na inihanda niya sa panahon ng kawakasan. Naunawaan po natin yung maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan o kulubot man, hindi sa laman inihanda, kundi sa espiritual na paniniwala inihanda yung mga panauhin na nag-iintay na sa muli niyang pagparito, dahil ito na yung mga tanda na nakikita na natin sa langit at sa lupa, na yung second coming of Jesus. Meron na pong tinawag at pinili na naghahayag ng kabutihan niya sa lahat ng mga tao. At yung kanyang pag-ibig ay nahayag na sa pangalan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas, na makikilala natin yung guro ng mga guro, na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen. Amen po ba? Amen. So naramdaman niyo yung hukom ng mga hukom, yung makatarong ang hukom pagparito niya. Isinisave niya tayo na walang takot kung tanungin man tayo kung ano yung pinamuhay natin dito sa mundo. Makasasagot tayo sa hukom ng mga hukom. Napagkaman na nabatbat ng pagsubok, pero may kaligayahan, may pag-asa na iniintay na datnan tayong tapat na katiwala. Dahil yung regalo sa atin hindi malilit. Hindi malilit na kagalakan ito. Napaka-makapangyarihan niya. Sa panahon pa lang ng mga apostol, nagpakita siya para meron tayong halimbawa ng tularan. Amen po ba? Amen. Amen. At sa kasaysayang nangyari, na natala at nasulat, yung 1,000 taon na nangyari na hindi natin nakita, nararamdaman natin yung kapangyarihan niya at nauunawaan na natin ngayon na mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Yung sinabi niya sa mga banal na apostol na tinutularan natin sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. At sa kasaysayang pong nangyari, mga kapatid at kaibigan, ang pag-unawa ng mga banal na apostol, at sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa. Naunawaan po natin yung sinasabi ng ating tagapagligtas sa mga banal na alagad. Nung kasama pa sila, sinasabi na ng ating tagapagligtas yung hula ng mga banal na propeta na magaganap sa kanya, na ipapaako sa krus na makasalanan ng tao, tanda ng pagtutubusin ng kasalanan ng marami, at sa ikatlong araw bubuhayin siya maguli at patutunayan ng kanyang Ama sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa, na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. At sinabi niya sa kanila, itong aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit. At nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan.
Wow, nakagagalak. Sino po ang may kapangyarihan na magbukas ng pag-iisip upang mapag-unawa natin yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol? Di ba't yung tumatawag sa atin ngayon, yung nag-iimbita sa atin ngayon, ang may kapangyarihan magbukas ng unawa natin bawat isa? Amen po ba? Amen. Ito po, napakadakila na maunawaan natin ito bawat isa. Saan ka man naroon, kapatid at kaibigan, ito na yung napakadakilang tungkulin natin bilang tao. Nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Ito po yung nangyari. Kung paano binuksan ang pag-iisip at napag-unawa ng mga banal na apostol ang mga kasulatan, gayon din natin napipil at nagigits at naunawaan na tayo ang lahat na iniimbitahan sa huling hapunan sa kasalang magaganap. Siya rin ang may kapangyarihang magbukas ng ating pag-iisip at unawa. Amen po ba? Amen. Kaya tayo binibigyan ng comfort, inaaliw niya tayo sa panahon ng kawakasan dahil ayaw niya tayong mapahamak sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Amen po ba? Amen. Nakagagalak mga kapatid at mga kaibigan, na sa bawat isa na magiging participant ng Panginoong Jesucristo, na siya ang ministro ng kanyang santuaryo, na ang pangalan ng kanyang santuaryo ay nakatala sa langit, ang banal na bundok ng Sion, na ito po yung kanyang kabutihan at kagandahan loob na pinapangaral na walang bayad. Ngunit pakikinabangan ng bawat makakaunawa na mabubuksan, na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na sasaksihan natin na binuhay siya pamuli sa ikatong araw. Amen po ba? Mga kapatid at mga kaibigan, at maging guro na rin tayo ng ating mga pamilya. Malakihin na rin natin yung mga anak natin at ituro natin kung paano tayo tinubos at kung saan tayo kasalanan tinubos at kung alin yung kasalanan pagsisisihan natin sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Tatandaan natin, nasa physical tayong kalagayan, may sumasaklaw na batas pagdating sa physical na kalagayan. Pag nakagawa tayo ng kasalanan sa physical na kalagayan, pagdurusahan natin to sa ilalim ng gobyerno, saan man tayong bansa naninirahan. Amen po ba? Sa pamamahalang espiritual, alalahanin natin na may sinabi ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng lahat ng sulat ng mga banal na propeta, na ang Panginoong Jesucristo ang tumupad at gumawa ng lahat ng mga bagay na inaalala at pinaniniwalaan natin bilang mga hinirang at tinawag niya, na saksi tayong lahat na binuhay siyang maguli in the third day. Amen, people of Zion, nationwide, worldwide. Amen. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangan maghirap ang Kristo at magbangon muli sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Kayo ay mga saksi ng mga bagay na ito, at narito ipinadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, na dapat magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihang galing sa langit. Woo! To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Ang bayan po ang tatanggap ng kapangyarihang galing sa langit. Ano pangalan ng bayan na tatanggap ng kapangyarihang galing sa langit, na isinugo yung bugtong na anak na paniniwalaan natin, na lahat ng sasaksit magpapatotoo ang kanyang bayang banal dito na pinili at tinawag at tinirang na sariling pag-aari, na nakatala sa langit ang pagpupulong natin, na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sion, na itinala niya sa langit ang bawat individual na magiging participant ng Panginoong Jesucristo, na saksit nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Nakagagalak po mga kapatid at kaibigan, dahil talagang ibinubukan niya ang aking labi upang ipahayag na maliwanag na gaya ng sikat ng araw ang katotohanan, at dumaloy ang espiritu ng pagkaunawa sa buong mundo, sa buong sanlibutan, sa lahat ng hihirangin niya sa panahon ng kawakasan. At kanyang dinala sila sa labas hanggang sa tapat ng Bitanya at sa itaas ng kanyang mga
kamay at sila'y binasbasan at mangyari na samantalang sila'y binabasbasan niya ay iniwan niya sila at dinala siya sa itaas sa langit at siya'y sinamba nila at nagsipagbalik sila sa Jerusalem na may malaking galak at palaging sila'y nasa templo at nagpupuri sa Diyos. Ito yung ginawang eksena ng mga banal na apostol. Nung basbasan sila, na ipangaral sa buong bansa, bayan at wika, sa pangalan ni Jesucristo, ang kaligtasan. Amen po ba? Amen. Gayon din siya, nagbabasbas ngayon sa buong sangkatauhan. Amen po ba? Amen. Kaya ang bilin sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, sa panahon ng kawakasan, lagi nating aalalahanin ang patotoo. Sapagkat ito ang katiyakan ng paghihintay natin ng buhay na walang hanggan. 1 John chapter 5, verse 11, at ito ang patotoo na tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Maliwanag po ba? Amen. Sa mga tinatawag, sa mga iniimbitahan, sa huling hapunan, sa kasalang magaganap. Ito yung preparasyon ng maluwalhating iglesia na inihanda na walang dugis at kapintasan. Sa spiritual tayo inihanda na walang dugis at kapintasan. Bagamat nasa laman tayo, i-apply natin ito sa laman upang kung pumarito siya, may iniintay tayo mga natitira na babaguhin tayo sa isang mata sa pagtunog ng pakakak. Amen po ba? Amen. Ito, tumunog ng pakakak sa banal na bundok ng Sayon. Digmaan na. Amen po ba? Amen. At ang buhay na walang hanggan may patutuong pinaniniwalaan. Ano po sabing madalas sa atin ay pinapaalala? 1 John chapter 2 verse 26 up to 27, isinulat ko sa inyo mga bagay nito tungkol sa mga may ibig magligaw sa inyo. Ito talaga marami na lumitaw na nagliligaw sa paniniwalang espiritual at hindi na rin ito bago. Amen po ba? Amen. Kaya nga may nahuli na mauna, maraming nauna na mahuhuli. Sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo yan. Kaya sa digmaan, hindi na po bago na maraming magkakalipol. Amen po ba? Amen. At may mga tumutupad at nagbibigay ng kadakilaan at kapurihan na mga natira na mga tinawag niya mga conquerors, tinawag niya mga warriors, tinawag niya mga participants in the name of Jesus in the resurrection. May natitira na nag-iintay na dalat na niya mga faithful and wise servant. Ito po yung mga tinawag at pinili na pinag-iingat sa mga lilitaw na mandaraya sa sanlibutan. Ang pagkasabi sa atin sa sulat ni Juan at tungkol sa inyong mga pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Meron tayong tinanggap na pinahid sa puso't isip natin at yun yung binhi ng katuwiran ng patotoo. Amen po ba? Yan yung iniukit sa puso natin. Yan yung isinulat sa isip natin. Yan yung lumalabas sa labi natin na meron tayong matibay at matatag na relasyon sa ating tagapagligtas. Nasaksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Siya lang ho ang makapangyarihang Diyos, dahil isang Diyos na tunay ang nagtatak sa puso't isip natin bawat isa na kinakahabagan niya at kinakaawaan niya ang dapat niyang kaawaan. Amen po ba? Amen. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man. Maliwanag po ba sa atin to? Kasi merong gumawa ng hula na tumupad eh. Siya yung guro ng mga guro na paniniwalaan natin eh. Amen po ba? Amen. Kasi maraming lumitaw na mandaraya ngayon, hindi pa ipinapako sa krus, nagpapanggap na sa Diyos eh. Amen po ba? Ang tunay na sa Diyos, na tinatawag at pinipili, ipinag-ihiyawan yung pagiging saksi natin na binuhay siya maguli at kilala natin ang pangalan ng tumawag sa atin dahil sa silong ng mga langit eh, walang ibang pangalan kundi sa pangalan ni Kristo Jesus, masusumpungan natin ang kaligtasan. Amen po ba? Amen. Acts chapter 4 verse 12. Ngayon maraming lumitaw eh. Yung talagang author natin, ipinako sa krus. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, binuhay siya maguli.
Iisa ho yung author natin, ano? Iisa yung ministro natin. Siya nagtayo, hindi tao. Hebrews chapter 8, verse 2. Puntahan po natin para marinig ito ng buong mundo. Amen po ba? Amen. Hebrews chapter 8, verse 1 and 2. Ang kauwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklungan ng karangalan sa mga langit. Ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Amen. Maliwanag po ba yung sinasabi? Ang kinauwian ng mga bagay na aming sinasabi ay ito, mayroon tayong isang dakilang saserdote. Di ba't ang dakilang saserdote natin ay ang Panginoong Jesucristo? Amen po ba? Na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, na ministro sa santuaryo. Tayo ang santuaryo, tayo ang dinasa niya at pinili niya, na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Nananahan sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo ng ating ministro. Amen po ba? Amen. At sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Sino nagtayo ng dalisay na relihiyon? Di ba't yung ministro na santuaryo? Ginawa tayo ng tabernakulo na tayo ang santuaryo niya, tayo ang ninasahan niyang pahingahan magpakailan-kailan pa man, nananahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, lumalabas na sa labi natin, hindi nawawala sa labi natin yung patotoo. Pag ginamit natin yung awit 102 verse 16 sapagkat itinayo ng Panginoon ng Zion siya napakita sa kanyang kaluwalhatian. Naunawaan natin kung ano larawan ng ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan, na tayo na ang hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Napakadakila pong opportunity nung binigay sa atin sa buong sanlibutan. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man, ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahit tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. Bakit po may nasabi dito hindi kasinungalingan? Nangyari po itong patotoo Binuhay siyang magmuli In the third day, pinatunayan ng kanyang Ama sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bansa, sa buong mundo, sa ilalim ng silong ng mga langit. Binuhay siyang magmuli. At wala tayong maipagmamalaki bilang mga tao dito dahil wala tayong ginawa. Siya gumawa, nagagawin natin ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya tayo ginawa ng halimbawa, natutularan natin dahil yung ating tagapagligtas ang gumawa ng katwiran ng paniniwalaan natin. Yun ang magagawa natin. Ang Diyos ay mabuti. Magiging mabuti lamang tayo kung magpapasakot tayo sa ating tagapagligtas na ikilalanin natin at paniniwalaan natin na si Espiritu, wala siyang laman, wala siyang mga buto. So kung paano yung ating tagapagligtas ay panganay sa makasalanang sanlibutan, gayon din yung bunga, wala nang kasalanan. Kung paano yung panganay ay wala nang kasalanan, gayon din yung mga bunga, gayon din yung mga partakers, yung mga participant ng ating tagapagligtas. Naramdaman po ba natin na nag-i-increase yung ating paniniwala? At kung paano kayo tinuturuan ito ay gayong kayong manahan sa Kanya. Saan tayo mananahan, mga kapatid at kaibigan? Yung nangyari po na binuhay siyang magmuli, yun po yung katwiran ng ating tagapagligtas at manunubos na manatili tayong tapat sa patotoo. Amen po ba? Amen. Yan yung nakatatak sa puso't isip natin At ngayon, pumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong makamapahiya sa harap niya sa Kanyang pagparito. Quote natin yung Roma chapter 9 verse 10. Sapagkat kung ipapahayag ng inyong labi na ang Panginoong Jesucristo ay binuhay na maguli, maliligtas tayong lahat. Amen po ba? Amen. Napakatibay nung kanyang pinagkaloob sa atin bawat isa. Kaya po siya pumili ng bayang sariling pag-aari
Siya saserdote natin. Siya guro natin. Siya ministro natin. Siya nagtayo sa atin na tayo yung kanyang bayan na piniling sariling pag-aari. Amen po ba? Na itinala niya na sa langit ang pagpupulong dito sa sanlibutan. Kaya sa paniniwala lang po tayo maliligtas. At iginawa tayo ng patotoo upang maging saksi tayo ng hari ng mga hari sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Apocalypse chapter 19 verse 10. Verse 11. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi ay yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo, at sa katwiran siya yumahatol at nakikibaka. Ito, ang Panginoong Jesucristo, nakasakay na sa kabayong maputi. At siya'y nakikibaka sa katwiran. Umahatol at nakikibaka. Kaya po gumawa ng katwiran yung ating tagapagligtas eh. Kaya tayo may binibigyan ng napakadakilang pag-asa sa mga nakikisa sa pagpupulong natin. Ano po? Inaalala natin yung kamatayan niya sa krus at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niya ng pagparitid at ng tayong mga tapat na katiwala na nakikipaglaban tayo sa walang kabuluhang aral ng sanglibutan. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po natin kung alin ang binabata natin, kung alin ang kinakalaban natin sa sanglibutan. Aral ng sanglibutan. At ngayon, nung tayo tawagin, nilalagat na natin yung puso natin, yung paniniwala natin, ang buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin na mga iniimbitahan, nagaganap nito. Amen po ba? Kaya ano sabi doon sa Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang nakikinig at bumabasa ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? Amen. Mapalad ang nakikinig at bumabasa ng aklat ng hula na ito. Dahil talagang napakadakila na regalong ibibigay sa ating bawat isa dito. Wala na tayong second date, kundi ang iniintay natin dito, yung baguhin niya tayo sa muli niyang pagparito, na maging katulad niya tayo, na espiritu na, wala nang laman, wala nang mga buto. Amen po ba? Amen. Ano sabi niya sa atin? Sa lahat ng iniimbitahan niya sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa, bayan at wika, nationwide, worldwide. Ganito po ang sabi niya. At narito, ako'y madaling pumaparito. Kaya siya, madaling paparito, meron na pong tumutupad na tinawag siya. Meron nang gumaganap ng patotoo. Ipinagsisigawan sa social media yung kabutihan at kagandahang loob ng kanyang ama. Nanahayag sa Panginoong Jesucristo ang pag-ibig ng kanyang ama sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Tito, chapter 3, verse 4 and 5. Kaya siya madali ng paparito. Meron na siyang tinawag at pinili at hinirangan na itinayong darisay at matibay at matatag na kaharian na inihanda niya na walang duwis at kapintasan, na itinala niya sa langit ang pagpupulong. At ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Book of Isaiah chapter 4 verse 5. Yan po ang sinasabi nung nag-imbita sa ating lahat na paniniwalaan natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Amen po ba? Amen. Sa Kanya natin ilalagat yung paniniwala natin. At makikilala na natin ngayon yung mga nangangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng aklat ng hula na ito. Nawain po natin. Talagang balansyado, ano po? Meron tayong tutuparin na hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol. Yung nakasulat sa hula ng mga banal na propeta. Di po ba balansyado? Mga kapatid at mga kaibigan. Amen. So kami nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners at followers ng ating Panginoong Jesucristo na sumampalataya sa bugtong na anak ay sumasampalataya sa nagsugo sa bugtong na anak na may patotoo yung may mga relasyon na saksi sa pagkabuhay ng maguli. Kami po nagpapasalamat at binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat sa lahat ng mga iniimbitahan na makikisa sa paniniwala at magpapatotoo na binuhay siyang maguli, na binibigyan na tayo ng pagkaunawa na may katiyakan tayo sa paghihintay natin, nadamnan tayo mga tapat at mabuting katiwala. Eh, ang pinararating niya sa atin ngayon, kaya niya tayo binabati ng kapayapaan eh, sumaating lahat eh.
upang magkaroon tayo ng assurance of faith, magkaroon tayo ng katiyakan sa pagbabantay natin, nadatnan tayo mga faithful and wise servant. Amen po ba? Amen. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Tunay po mga kapatid at mga kaibigan, nakagagalak na purihin ang ating Panginoong Diyos sapagkat ang kanyang kasaganaan, ang kanyang karunungan na siyang naghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan ay kanyang patuloy na iginagawad sa sinumang tao na naghahanap ng kanyang banal na kalooban. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, kaya tayong lahat sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos, sa kanyang kaluguran, sa kanyang banal na luklukan, patuloy tayong magsiyawit, magtaas ng dakilang pagpupuri at pagpapasalamat sa kanyang banal na pangalan. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy tayong dumalangin at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng kahabagan at awa ng kagandahang loob, patuloy kami, Panginoon, na nagtataas sa iyo ng dakilang pagpupuri at pagliwalhati sa iyong kabanal-banalan ng lupan. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, na patuloy na madinig ang iyong banal na katwiran na siyang natatanim sa aming puso at pag-iisip upang patuloy namin itong maging dalisay na kalasag sa aming pakikipagbaka sa sanglibutan. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat yamang ang iyong bayan ay napapaligiran ng iba't ibang uri ng tukso, ng iba't ibang uri ng pananampalataya na hindi naaayon sa iyong kalooban. Ikaw rin, Panginoon, ang nag-iingat sa amin. Ikaw rin ang siyang patuloy na nagbibigay ng pagpapatibay sa amin upang patuloy namin maipamuhay ang iyong dakilang kalooban. Amen. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, na patuloy na itaas ang dakilang mga awitin ng mga inot salmo na patuloy na pumapailang lang sa sangkalangitan upang madinig mo sa iyong banal na lupa. Amen. At nagagalak naman kami, Panginoon, na patuloy namin tanggapin ang katunayan na lahat ng aming mga pananaig, tunay nga, Panginoon, na dinidinig mo Amen. sa iyong banal na lupa. Amen. Salamat, Panginoon, purihin ka ng lahat ng mga banal sa sangkalupaan hanggang sa sangkalangitan, magbuhat sa panahon ng walang pasimula, hanggang sa panahon ng magpasawalang hanggan. Sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manalubos, ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord.